Kumusta mga ka-sports fanatics? Andito na naman po ang inyong lingkod, Jose TV, para makipagkwentuhan na naman po sa inyo isang talakayan tungkol sa sports. Ah, Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Nasa ang panig mo kayo ng mundo. Ah, Gusto ko po sanang topic ngayon is yung ating mga sa boxing na naman po uli. Alam niyo naman po ako, sports fanat, kay sports fans isa po sa favorite topic natin yan, boxing. So gusto kong discuss ngayon yung mga Filipino World Champion natin na nanalo ng world title sa magkakaibang weight categories, weight divisions. Marami-rami rin po tayong mga Filipino fighters, Filipino boxers na nakuha po yung karangalan na yan. Mga naging multi-division world champion. So, hindi na po natin pagtatagalin. Una po nating i-discuss sa topic na yan, yung kauna-unahan. First multi-division world champion po natin. Dodi Boy Peñalosa, mga sports fanatics. Ito pong si Dodi Boy galing po ito sa pamilya ng magagaling na world champions na fighters. Ang kanila pong ama si Carl Peñalosa nung kapanahunan niya, nung time niya, isa po sa pinakamagaling na boksingero natin yan dito sa Pilipinas. Ngayon, yung kanya pong yapak sinundan ng kanyang mga anak. Nandiyan po si Dodi Boy Peñalosa, nandiyan po si Jerry Peñalosa, nandiyan din po si Jonathan. Yan po mga naging mga fighters po na magagaling na fighters po ng Pilipinas yan noong 80s and 90s. Okay, Dodo Boy Peñalosa, siya po ang kauna-unahan nating International Boxing Federation Junior Flyweight World Champion, tsaka International Boxing Federation or yung IBF 112 pound or yung flyweight division po yan. Alam naman po natin si kabayang Dodi Boy yan po is nagkaroon ng sakit na polio. So yung pagkuha niya po ng pagkakaroon ng kapansanan hindi ho naging hadlang para mapagtagumpayan niya yung kanyang larangan. Ayan nga po, 2 world title po yan mga kaibigan. Hindi po basta-basta maging world champion sa ng mundo. Nakuha po 2 pa sa magkaibang weight categories. Napakahirap pong abutin po yan. Pero sabi ko nga po, linyada ng magagaling na fighters yan. Ayan po ang naging resulta ng kanilang pagsisikap. Okay, doon po tayo muna sa mga nanalo ng 2 championship sa magkaibang weight categories. Ikalawa po nating naging multi-division world champion, Luisito Lindol Espinosa. Ito pong Luisito Espinosa ganda po ng panalo nito, first world title niya. Tinalo po ang isang napakagaling na Thailand fighter. Hinanap po ang kanilang laban sa Thailand. Ayan po si Kaukor Galaxy, para makuha ni Luisito yung World Boxing Association Bantamweight World Championship. Ayan po ang timbang po niyan, bantamweight, 118 pound. So first round knockout po ang nangyari sa laban. Tinapos agad ng kababayan natin, Luisito Espinosa. Hindi ho gulat na gulat po ang mga Thailander. Hindi nila akalain na matatapos ni
Luisito yung kanilang kampiyon in the very first round po. Ah, naidepensa po yan ni Luisito, yung kanyang world title. Sa kasamaang palad, nabitawan niya po yan sa kanyang depensa sa Araneta Coliseum against Israel Contreras. Luisito Espinosa got knocked out in the 5th round po. Napakalungkot na moment po niya sa mga nakasaksi sa laban sa Araneta Coliseum. Si Luisito naman po bumangon, nagtangka uling mapalaban sa World Championship. Nagkasunod-sunod po yung panalo niyan, pero nung makalaban niya po si Alejandro Cobrita Gonzalez, dumayo po si Luisito sa Mexico, na-knockout naman po siya ni Alejandro Gonzalez para mapigil po yung kanyang paglaban na naman sa world title. Nangyari is nakahanap po si Luisito ng bagong magmamanage sa kanya, bagong trainer, na dumayo po siya sa Japan at hinawakan siya ni Joko Izumi, isa pong magaling na cornerman po yan from Japan. Doon po nagkasunod-sunod na naman po yung panalo ni Luisito sa kanyang mga laban sa Japan, at nabigyan na naman siya ng opportunity para lumaban ulit sa world title noong December of 1995 against Manuel Mantecas Medina. Itong si Mantecas Medina, multi-weight world champion din po yan. Dating junior welterweight world champion na panalunan niyo yung WBC World Boxing Council Featherweight title, at ito nga idinipensa kay Luisito sa Tokyo, Japan. Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Ang gandang laban po ng dalawang yan. Itong si kung Luisito Espinosa, Elindol po. Si Mantecas Medina, Mantecas. Ayan po, madulas po ibig sabihin ang nickname niya. Ayun nga, nanalo po dyan ang kababayan natin in that by unanimous decision po. 12 round unanimous decision. Para sungkitin ni King Louie. Isa po sa mga nickname ni Louie yan, King Louie. Yung WBC Featherweight World Title. Ayan po, nasa 126 pound ang timbang po ng division na yan. So from bantamweight, 118 pound, umakyat si Louie by 8 pound para po sa division na yan. Itong kababayan po nating Luisito Espinosa, bumiyahe po yan pa Mexico para sa kanyang first world title defense. Nakalaban niya po uli sa rematch si Alejandro Cobrita Gonzalez, na kung sa nabanggit ko nga po kanina, pinatulog siya nito in the second round. Ayan naman po binawi ni King Louie sa kanilang rematch. Siya naman po ang ninakaut ni King Louie para i-depensa yung world title niya. Pagbalik po ni King Louie sa Pilipinas, pagkakataon niya naman po para i-depensa yung world title niya dito sa atin. Ayan po yung tinatawag po The BAM, Battle of Manila Bay. Ayan po ang initial, BAM. Open door, outdoor fight po yan. Ginanap po sa Luneta Park. Yan po ay nasiaksihan ng hindi bababa sa 300,000 katao. So, record breaking po yan, 300,000. Wala pa pong crowd na na-assemble sa isang boxing fight na ganun karami.
Nakalaban niya po yan para sa kanyang mandatory ah, challenge, mandatory title defense. Ah, I can't recall the name, pero napakagaling pong fighter ng nakalaban niya. Ah, Naidepensahan po yan ni King Louie. Isang Mexican fighter po yung nakalaban niya. After no, nagkasunod-sunod po yung title defense na successful hanggang makalaban po si King Louie sa Mindanao. I think sa Cotabato po yan. Nakalaban niya po ron is undefeated title challenger, mandatory defense na naman po yan. Pag sinabi po nating mandatory defense, ang makakalaban po dyan ng fighter, ng champion, is yung number 1 ranked fighter. Sa boxing po kasi, professional boxing, yung mga boxing organization, pag mga voluntary defense lang, yung mga top 10 contender, top 10 ranked fighter sa organization nila, pwede pong lumaban yan ng World Championship. Pero yung mga ang title defense is yung mandatory, kailangan lumaban yung number 1 ranked fighter. Pag naging number 1 ranked fighter po is napakagaling na boksingero po niyan, dahil yan na po yung susunod sa champion, yung number 1 contender. So ito na nga, naglaban po yan sa Mindanao. Diyan po nagkaroon ng problema si King Louie sa prize money sa laban na po yan, na hanggang napakatagal na panahon ipinaglaban ni King Louie para makuha yung premyo niya. Na-advisean siya na hindi pa na ipapasok sa account niya yung pera, pero napakiusapan siya ng promoter na ituloy yung laban at babayaran na lang after the fight. Nagawa naman pong depensahan ni King Louie yung title niya by stopping Carlos Rios of Argentina. Unfortunately, hindi ho tumupad yung nag-promote ng laban. Hindi ho naibigay kay King Louie yung karampatang premyo niya. Dahil po dyan, lumipat ng promoter si King Louie. Nag-decide na mga ibang bansa, nagpunta po siya ng Amerika. Mga sumunod na laban ni King Louie, puro US fights po yan. Diyan po naganap yung, ako po personally yung isa sa pinakamagandang laban po niya. Yung laban niya kay King Kennedy McKinney. Ito po si King, ang moniker niya po, yung alias ni Kennedy is King. Ito pong si Kennedy McKinney is former two-time junior featherweight world champion. Ang junior featherweight is 122 pound po iyan. Si King Kennedy McKinney rin is an Olympic gold medalist. Napanalunan niya po yan noong 1988 sa Seoul Olympics. So napakatinding fighter, multi-titled champion, Olympic gold medalist. Pero napakaganda po ng preparation ng ating kababayan, King Louie. Hindi ho pinaporma si King Kennedy McKinney. First round pa lang, ni-knockdown na po. Nakabangon naman si Kennedy. In the second round, doon na siya tinapos ng ating kababayan. Tinigil na ng referee ang laban na makitang wala ng pag-asa sa laban si Kennedy. Sumunod na title defense niya po is nag-rematch po siya doon sa nakalaban niya sa Battle of Manila Bay. I forgot the name pero napakagaling na fighter po niyan.
Cesar Soto, mga kaibigan. I'm sorry. Ngayon ko lang na-recall. Cesar Soto of Mexico po. Rematch po sila sa Amerika. Unfortunately, natalo po ni Soto, Cesar Soto, ang ating kababayan, para mabitawan yung kanyang ikalawang world title. Pumilit makalaban uli sa world title fight ang ating kababayan. After ilang fight, nabigyan po siya uli ng pagkakataon laban kay Gustavo Guti Espadas Jr. Ito po si Guti Espadas Jr. Anak po ito ng isang former world champion din, Gustavo Espadas. Kaya history to kung sakaling manalo siya, kasi sila yung kauna-unahang mag-ama sa history na mananalo ng professional world boxing championship. So ayun nga, bumiyahe po yung ating kung sakali rin po na si King Louie mananalo sa laban na yan, gagawa rin ng history sana si Louie, dahil siya ang magiging kauna-unahang world champion na mananalo ng world title sa tatlong magkakaibang decade naman po. Kasi napanalunan niya yung first title niya, yung WBA Bantamweight Championship, year 1989. Nakuha niya yung ikalawang world title, WBC Featherweight, 1995. Naglaban sila ni Gustavo Guti Espadas Jr. Year 2000. Bumiyahe si King Luisito Espinosa sa Merida, Mexico para harapin si Espadas. Unfortunately, youth prevailed. Kasi nung time na po yan, si King Louie nagkakaedad na po. Medyo naiiba na yung kilos niya. Si Gustavo Espadas, Guti Espadas Jr., fresh na fresh. At magaling rin naman po, fighter. Dahil dyan, natapos yung pangarap ni King Louie na makuha yung third world title niya. Okay, moving on po tayo. Champion natin na nanalo ng dalawang world title. Kanina po si Dodi Boy Peñalosa. Ikatlo naman po yung kanya namang kapatid, nakababatang kapatid, Jerry Peñalosa. Kung fans po tayo ng boxing, alam naman natin ang kalibre ni Jerry Peñalosa. Ayan ang pinaka-technical na fighter natin in recent memory. Talagang technician po yan. Lahat ng kilos kalkulado, magaling manuntok, sharpshooter po yan, ang galing sa counter punching, magandang footwork, maganda ang depensa, kaya napakahirap kalaban. Ito po si Jerry Peñalosa, nung 1990s, yan pong dalawa, Luisito Espinosa tsaka Jerry Peñalosa ang nagdala ng pangalan ng Pilipinas sa World Championship fights. Napanalunan ni Jerry Peñalosa yung first world title niya, yung WBC Super Flyweight Championship. Nasa 115 pound division po yan. Sa kanilang laban ni I forgot the name po, Hiroshi Kawashima, I believe. Sa Japan din po yan ginanap, sa home court ng kalaban. So ang crowd po is nasa panig ng Japanese fighter. Hindi po natinag ang kababayan natin. Tinalo po si Hiroshi Kawashima by a split decision po. Isang dikitang laban pong nasaksihan ng mga crowd po dyan. Pero
nag-prevail po yung talent ng ating kababayan. Well-conditioned si Jerry. Ginamit ang lahat ng alam niya sa boxing dahil hindi rin ho basta-basta yung kalaban niyang Japanese fighter. Ito po dumidepensa ng kanyang ika-4 na laban. So pang-5 sana si Jerry kung natalo niya. Fortunately, hindi bumigay yung kababayan natin at tinalo ang Hapon. Naidepensa po ni Jerry yung World Championship niya, I believe, 4 times bago po siya bumalik sa Japan. Nakalaban ng isang matangkad, mahabang Japanese fighter. Unfortunately, nabigo po si Jerry. Nabitawan yung WBC Super Flyweight title niya. Nagkaroon po sila ng rematch ng Japanese na yan. Kasawayang palad, ganoon na naman po ang naging resulta. Nabigo ang ating kababayan. Si Jerry naman napakagaling na fighter. So, napalinya na naman po sa isang world title fight. Yung WBC Super Flyweight title po na yan, naagaw ng isang Korean boxer. So, nung papalaban ulit sa world title fight si Jerry Peñalosa, itong Koreano po yung kinalaban niya. Naglaban po silang dalawa sa South Korea. Ang date po niyan, I think, is January 2. So, kakatapos lang po ng New Year. Napalaban po agad ng kababayan natin. Napakatangkad rin ho. Kung gaano ho yung physical advantage ng Japanese fighter na umagaw sa title ni Peñalosa, halos similar po dito sa Koreano. Mahaba, matangkad din po. At ganon din ang style na ginamit laban sa kababayan natin. Kinuha yung distansya niya, chinab ng chinab si Jerry. Nag-lateral movement, hindi maabot ng ating kababayan dahil yung Korean is 5'7" or 5'8" ang height. Si Jerry nasa 5'5" lang po yan. So, 3 inches reach height advantage sa boxing, katumbas na ho ng 1 milya yan. Napakalaking diferensya po yan. Dahil dyan sa kabigoan ni Jerry sa kanyang ikalawang pagtatangka na mabawi yung title niya, nag-decide po ang ating kababayan na pansamantalang tumigil muna sa boxing. Nag-retire po siya sa pagkukumbinsi po ng ating mga senior boxing aficionado dito sa Pilipinas. Nag-decide na naman po si Jerry na bumalik sa larangan ng boxing. Nagtagumpay po, nagkasunod-sunod pong panalo at pumunta ko Amerika, doon nag-practice. Kasama si Manny Pacquiao po yan. Ayan po si Manny, nung time po na yan, sumisikat na po. I believe, nakuha na ni Manny Pacquiao yung second world title niya nung time na nasa kasama niya na si Jerry sa pagte-training sa Amerika. So, yun. Nakalaban si Jerry, nabigyan ng pagkakataon para lumaban uli ng world title. Nakalaban niya po isang napakahabang boxer na naman po. 5'8" ang height. Si Gonzales po ang apelido. Kung ano yung style ng mga nung South Korean tsaka nung Japanese na tumalo sa kanya sa world title fight, gano'n na naman po yung fighting style tsaka height nung Mexican fighter, si Johnny Gonzales. Si Gonzales po warrior din po yan. So pinaglabanan nila yung WBO Bantamweight World Championship, 118 pound division po yan.
Yun, gano'n naman po yung style na ginamit kay Jerry, nilayuan, ginab. Pero si Jerry may natuto na. So, inatake si Johnny Gonzalez hanggang tinamaan niya ng isang magandang suntok sa sikmura. Ay bumigay po si Johnny Gonzalez. Natalo ni Jerry by knockout po yan. So, si Jerry is hindi pa nasiyahan sa kanyang ikalawang world title sa dalawang weight category. Gusto pang kunin yung ikatlong world title niya sa ibang weight division. Hinamon po niya Daniel Ponce de Leon. Kung napanood niyo po yung aking isang kwentuhan video, ito pong si Daniel Ponce de Leon, Mexican warrior po ito. Talagang patay kung lumaban. Napakalakas manuntok, matabang, matibay. Siya po ang kasalukuyang WBC 122 pound world champion, o yung tinatawag nilang super bantamweight. Ang nangyari naman po sa laban na yan, pinilit atakihin ni Daniel Ponce de Leon yung mas maliit nating kababayan, kasi si Ponce de Leon 5'7" ang height niyan. So siguro akala niya madadaan niya sa puwersa ang ating kababayan. Ang ginawa ni Jerry, pinagsusuntok niya ng counter punch itong si Daniel Ponce de Leon. Nung kita siguro ng corner ni Ponce de Leon na hindi effective yung ganitong estilo, nilayuan po ang ating kababayan. Ginab po, lateral movement si Ponce de Leon. Hinabol naman ang ating kababayan. Fortunately, naging effective yung fighting style ni Ponce de Leon. Nakuha po yung panalo. Nabigo po ang ating kababayan kunin yung maagaw yung world title kay Daniel Ponce. Pero nagkaroon pa po ng isang pagkakataon si Jerry para makuha yung kanyang ikatlong world title. Ito pong si Daniel Ponce de Leon, na knockout po ito, I think in the first round only or second round, ng isang sumisikat upcoming fighter po ng Puerto Rico, si Juan Manuel Lopez. Nickname po niya Juanma. So mabigat ding manuntok, kaya knockout po agad si Ponce de Leon. Idinepensa po ni Juanma yung title against Jerry Peñalosa sa Puerto Rico, sa hometown ng champion. Kasama ang palad, napakalakas, batang-bata po si Juanma. Samantalang ang ating kababayan, parang 35 years old na yata si Jerry nung time na yun. Siyempre, iba na rin ang kilos. Yung bilis, nagbago na dahil sa edad. Nagawa po ni Juanma na paulan na ng maraming malalakas na suntok ang ating kababayan, para dyan po nag-decide ang corner na itigil ng laban dahil sa dami ng parusa na inabot ni Jerry Peñalosa. So, okay, moving on po tayo. Yan po yung mga kababayan natin na nanalo ng World Championship sa magkakaibang weight category. Okay. Pang-apat po, si Brian, the Hawaiian Punch Beloria. Hawaiian Punch Beloria, isa po itong Phil-Am. Although born in Narbacan, Ilocos po ito, lumaki po ito ng Hawaii. Pero nung amateur po siya, ang nirepresent niya is ang US. Nanalo po si Brian Beloria ng
silver medal sa World Championships representing the USA. Pero nung nag-professional na po siya, is more on kineri niya yung pangalan ng Pilipinas sa kanyang mga laban. First world title niya po is ginanap sa Las Vegas for the WBC, World Boxing Council, WBC, Light Flyweight World Championship by knocking off the Mexican. I think it's only in the first round po. Napakagandang lakas ng bilis, malakas na suntok ang binitawan ni Brian Viloria para talunin ng Mexican champion. Naidepensa niya po yan ng isang beses, pero nabitawan po agad against isang Mexican champion na naman po. Si Brian Viloria, mga kaibigan, lumaban, umangat ng ano po yan, timbang. Napalaban po sa IBF 108 pound division. Nakalaban isang Mexican champion. Dito po yan ginanap sa Araneta Coliseum. Magandang laban, back and forth. Pero nung mga later round na, isang magandang counter punch po binitawan ng kababayan natin na nagpa-knockout sa Mexican champion. Diyan po tinanghal si Brian Viloria na two-time 108 pound champion, light flyweight champion. Pero isa-isang laban naman uli dito sa Pilipinas na siya naman po yung na-stop ng isang Latin American fighter. Diyan po sa laban na yan makikita natin ang ganda ng simula niya. Unfortunately, pagdating ng later round naubos po ang tangke ni Brian Viloria. Hindi na ho siya makasuntok pagdating ng last and final round hanggang napansin ng referee, itinigil na po. After ng laban po, halos mag-collapse na ho siya, kaya isinugod po sa hospital si Brian Viloria. Fortunately, wala naman pong masamang tama. Nangyari lang, severe exhaustion nangyari kay Brian. Kaya si Brian, nung time na yan, nagpahinga muna. Pero after nung kanyang pahinga, bumalik po uli sa boxing. Ang kwento niya po sa kanyang pagbabalik na yan is nagsimula uli siya sa simula. Lumaban sa mga maliliit na venue para mararamdaman niya uli yung tinatawag nilang hunger, yung gutom para sa tagumpay. Gutom para sa karangalan, gutom para makuha uli yung maging world champion uli. So, nabigyan naman siya ng pagkakataon. Ngayon umakyat po siya sa 112 pound division, yung flyweight division. Napalaban po para sa interim title muna po. So, pag sinabi nating interim, pansamantalang title muna po yan. Hindi yan yung what do we say this, yung full championship. Pag sinabi kasi natin interim, yung champion is inactive. Yung talagang champion inactive nung panahon na yan, kaya binibigyan yung ibang fighter pagkakataon para pansamantalang maging champion, pansamantalang tanghaling champion. So nung makuha niya yung interim title, nabigyan ngayon ng pagkakataong makalaban yung world title, world champion talaga. At hindi naman nabigyo si Brian. Diyan niya na nakuha yung kanyang ikalawang world title, WBO Flyweight World Championship. Naidepensa niya yan ng ilang ulit hanggang hamunin siya ni Hernan Tyson Marquez of Mexico na naman para sa unification ng championship. Hawak ni Hernan, I believe, yung WBC tsaka WBA version, samantalang kay Brian yung WBO. At magandang laban po ang nasaksihan dyan. Talagang
Para sa akin po, personally, yan po yung pinakamagandang performance ni Brian Viloria. Ilang beses niyang ni-knockdown si Hernan Marquez. Eventually, pinatulog niya para agawin yung dalawang world title kay Hernan Tyson Marquez. Fortunately, yung susunod niyang unfortunately, yung after nung laban na yun, para i-depensa yung mga world title, nakalaban niya na naman isang napakagaling na Mexican world champion. Champion po yan sa 108 pounds, si El Gallo, Juan Francisco Estrada. Itong si Juan Francisco Estrada, recently napanalunan yung WBC 115 pound champion by beating Srisaket Sorong Bigsay po. Kung updated po tayo sa boxing. So ayan po, naglaban po si Juan Francisco Estrada at ang ating defending champion ng time na yon. Ginanap yung laban nila sa Macau, China. Sa laban po na yan, na-overwhelm ang kababayan natin sa galing ni El Gallo. Naagaw ho ni El Gallo ang World Championship. So, yun. Balik na naman po sa drawing board si ang ating kababayan, Brian Viloria. Ngayon po, nagtangka ho siyang umakyat na naman ng division at nagkakaroon pa ho ng chance na mapalaban sa World Championship. Ang nakalaban niya naman po, yung kasalukuyang, nung time na yun, ang kasalukuyang Ring Magazine rated number 1 pound for pound fighter of the world, si Roman Chocolatito Gonzalez. Si Brian Viloria po, sa career niya sa amateur, parang hindi pa ho na-knockdown yan. Pero nung pagkakataong na yun, napabagsak siya sa suntok ni Roman Gonzalez. Nakabangon naman po si Brian, pinag-laban, pero sa tindi ho ng palitan, lamang na lamang ang champion, Roman Gonzalez. Nakita ng referee na matindi ng bugbog ng ating fighter, tinigil na po yung laban para may depensa ni Roman Gonzalez yung titulo. Nagkakaroon pa ho isa pang pagkakataon si Brian, pero hindi na ho umubra. Nakalaban po ang isang batang world champion para sa WBA flyweight. Bumaba po siya ng timbang, 100, laban uli siya sa 112. Nakalaban po si Dalakyan, yung kasalukuyang WBA flyweight champion. Siguro sa wear and tear na rin ni Brian, hindi niya na nakuha uli yung world champion. Nabigo na naman po. So, okay. Tapos na tayo sa mga nag-champion ng 2 beses. Andito na po tayo sa nanalo ng pangatlo. Ang kasalukuyan nating WBO Bantamweight World Champion ngayon, si Genriel Cuadro Alas Casimiro. Cuadro Alas. 4 aces. Yan po ang English niyan. Ito po si Genriel, batang-bata po itong napasabak sa world title fights, kaya dala-dala po yung experience ngayon. Kita nyo, yung ganda ng panalo niya kay Mika para i-defense yung title niya. Hinahamon actually, kung walang pandemic, baka nagpang-abot na sila ni Monster na Oya Inoue. Ngayon, hinahamon niya si Luis Neri, tsaka si Guillermo Regondo, mga matitinding boxer din po yan. Yan pa talaga tapang ni Cuadro Alas. Napanalunan po yan ni Cuadro Alas yung 108 pound championship. Ito po, naging viral po. Naging viral po yan. Ito po yung laban na ginanap sa Argentina. Naglaban po yan against isang rugged na
Argentinian fighter, si Genriel din po may pagkaragid din. So, talagang nagbrasuhan sila, nagulangan sila sa laban na yan. Hanggang matamaan ang maganda ni Genriel Casimiro, yung Argentina, na knockout. Ang mga crowd medyo na sa laban, na carried away. Eto na, nag-rumble na po. Pinagbabato na sila ng kung ano-ano at sinugod na sila sa ring. Pati referee, nadamay po. Viral po yan. Sa kabutihang palad, walang nangyari sa kababayan natin tsaka sa boxing team niya. Nakauwing ligtas, dala-dala yung IBF Light Flyweight World Champion, yung 108 pound title po ng IBF. Naidepensa niya po ng ilang beses yan hanggang mag-decide po siya na umangat sa 112 pound. So, matinding laban po yung nangyari dyan sa Thailand. Meron po siyang nakalaban na Thailand fighter na medyo magulang din ng isang to. So, ang officiating din medyo magulo. Although natalo si Genriel sa laban na yan, binigyan siya ng pagkakataon para makarematch yung champion. Naglaban po sila sa Macau na naman. Sa Macau po sila naglaban para yan po yung time ng IBF convention. So matinding suntok sa pangang binitawan ni Genriel sa kalaban niya. Knockout ho agad. So, ayan po dinipensahan ni Genriel. Pero nung time na po yun, parang overweight na siya sa division, nabitawan po ni Genriel yung world title. Binakante niya na po dahil hindi niya na ma-meet yung timbang. Nagtangka po yung lumaban sa 115 pound division. Ang champion po nung time, actually kasalukuyan pa rin pong champion, si Jervin Angcahas, ang ating kababayan. Naglaban po si Genriel tsaka si Jonah Sultan para sa elimination fight. Kung sino mananalo sa laban na yan, siyang haharap kay Jervin Angcahas. Kung napanood na rin ho yung isa kong video, history making na naman po yan. Yung championship fight na yan, dahil yan pong laban na yan is ikalawang world title, first world title in fight in almost 100 years na maglalaban dalawang Pilipino. Pero nabigo po dyan si Cuadro Alas. Kaya ang nakalaban ni Jervin Angcahas is si Jonah Sultan. Pero itong si Genriel magaling talaga. Decididong maging champion ulit. Umangat ng division sa 118 pound. Nakalaban po si mga kaibigan, isang African world champion, Zolani Tete. Sa Europe po sila naglaban. Ganoon naman po ang ginawa ni Genriel. Kababayan natin Genriel Casimiro, wala pong takot lumaban to sa ibang bansa. Ang dami pong bansang nilabanan na nito. Yun nga po, lumaban po yan sa Argentina, lumaban sa Mexico. Charlie Edwards, kinalaban po niyan sa UK. Dumayo yan ng Macau, Thailand. Parang nalibot na ni ang mundo, kakalaban ng boxing ni Genriel Casimiro. So yun nga, Zolani Tete, ni-knockout niya po. I believe that was in the third round only. Isang matinding tama I think sa pangatumama,
After no, nakatayo naman pero groggy na. Pinaula na ni Janier ng suntok. Knockdown ulit, hindi tinigil na, dali na makabangon ang South African fighter. Dahil po dyan, ayun nga, sa magandang pinakita niya, nilinya niya para kalabanin si The Monster. Alam naman natin si Monster, isa rin tong malakas manuntok. Kung natuloy ang laban, fire fight talaga ang mangyayari dyan. Kung babayan natin, hindi rin umaatras sa laban, malakas din. Unfortunately, ito yung nangyari nga po itong pandemic. Hanggang hindi na na-scrap na po yung laban. Kaya itong ating Johnny Riel, kinalaban na lang si Mika na kanya naman pong tinalo. So okay, Pilipino po nanalo. Ito siya naman po nanalo ng 4 na World Championship in 4 weight categories. Donnie Ahas Nietes, mga kaibigan. Ito si Donnie, nagsimula in humble beginning po. Dati lang po siyang janitor sa gym. Ipakitang gilas, napansin ng gym yung galing niya. Kaya nagsumikap. Kaya nga po, napalinya para lumaban ng World Championship. Nakuha niya yung kanyang world title sa 100-pound division. Ayan po yung WBO Strawweight World Championship. Dinagdagan niya po yan. Kinuha po yung WBO 108-pound division championship. Hindi pa ho nasiyahan dyan si Donnie Ahas Nietes. Kinuha po yung International Boxing Federation, IBF, 112-pound division, yung flyweight world title. Ito pong si kababayan natin na tatanong kayo, bakit Ahas ang tawag dito kay Donnie? Hindi ho traidor tong kababayan natin, ano? Hindi ho ahas ang nito, ugali nito. Ahas po kasi siya po mahilig mag-alaga ng ahas. So meron siyang I believe mga sawa yung alaga niya, lalaki. So mga previous fights niya, pag-aakyat siya sa ring, dala-dala niya yung mga alaga niyang ahas. Siguro panakot na rin sa kalaban. So yun, as time goes by, recognize ng mga tao yung style niya, yung unique entrance niya, kaya pinangalanan na siyang Ahas, Donnie Ahas Nietes. So yun mga kaibigan, third world titles yung sa IBF. Nagtangka po uli kunin yung world championship, nagawa niya naman po. Nakuha niya po yan sa laban nila ni I forgot the name po, basta Macau po ginanap yung laban na yan. Magagandang laban po yung nangyari, dikit, kabutihang palad, inaward kay Donnie yung panalo para makuha yung world championship. Yan naman po, ibinakante niya para bigyan daan yung isa nating kababayan na magkaroon din ng chance manalo ng world title. Unfortunately, nabigo po yung kababayan natin na yan. Okay. So, sunod po nating world champion. 5 naman po. 5 world titles po ang ipinanalo nito. Phil-Am na naman po, Filipino-American boxer, si Nonito the Filipino Flash Donaire. Okay, si Nonito Donaire amateur fighter din po ito. Nirepresent ang Amerika dahil transplant din po siya doon. Ang pamilya niya is galing sa Bohol, nag-migrate sa US. Doon na siya lumaki. Doon natutong magboxing. Ang kanila pong tatay boxing trainer.
So, yan po ang nagturo sa kanilang magkapatid. Kuya niya is local champion yan po sa professional fighter. Nanalo ng mga local titles sa US. Pero hindi nagawang maging world champion. So, unang laban ni Nonito Flash Donaire ay sa ano po yan, uh, Bridgeport, USA. Bridgeport, Connecticut, USA. Kaya laban po niya si Vic Darchinyan. Very memorable po yung laban na yan. By knockout po ang ginawa ni The Filipino Flash. Isang napakagandang counter hook. Tinatama kay Darchinyan. Alam ko po yan ay tinanghal na knockout of the year. Dahil sa ganda ng suntok. Very dramatic knockout ang nangyari. Diyan po ano po ang moral na, tumaas ang moral ng kababayan natin. Nagkasunod-sunod po yung panalo. Dahil po dyan umangat ng division dahil nilinis na literally ni Nonito yung 112 pound division Wala nang makamatch sa kanya. Umangat po si Donaire sa 115 pound division. Wala rin humarap sa kanya doon Kaya umangat na naman ang division. Although napanalunan niya yung interim title. So, ayan pong pag sinabi kasi nating interim title, mga kaibigan, mga ka-sports, hindi considered na world championship yan Pero dahil nga po sa wala namang malaban sa kanya, panalunan niya rin yung interim title, sa ating mga Pilipino considered na natin yung world championship. Pero technically, hindi po world championship, legitimate world championship po yan. So, akayat ngayon si Nonito sa 118 pound division, bantamweight. Nakalaban po si Fernando Montiel. Ayan po isa sa magaling na fighter, kasalukuyang magaling na champion ng Mexico nung time na yan. Kinalaban ni Nonito, ganon din po ang ginawa niya, parang ginawa niya kay Vic Darchinyan. Isang matinding hook naman ang pinatama niya. Hindi na nakabangon si Fernando Montiel sa laban na yan. Parang nanigas at nag-shake pa nga si Montiel. Para siyang nagka-epilepsy sa patama na yun ni Nonito sa kanya. Okay, akyat ngayon si The Filipino Flash sa 122 pound division man po kasi tinalo niya na yung pinakamagaling sa 118 pound Nakalaban niya naman po si Toshiaki Nishioka dyan, tsaka si Arce. Ito po si Jorge Arce ng Mexico, mga world champion po dati yan. Puro knockout po ang inabot nila kay Nonito, The Filipino Flash. Hanggang makalaban ho ni Donaire, ang isang Cuban champion. Ito po, Cuban fighter na ito, two-time Olympic champion po. Pag sinabi kasi natin Olympic champion, just thinking na Olympic champion po yan, matindi na pong, what do we say this, yung, marinig mo palang World Olympic champion, may dalang pagkakilabot na po yan sa mga makakalaban nila. Dahil hindi ho basta-basta manalo ng Olympic champion. Marami pong world champion na amateur fighter na hindi nga nanalo ng medal sa Olympic. Pero nung umakyat ng professional, naging world champion. What more kung naging Olympic world champion, naging Olympic gold medalist. Ibig sabihin, hindi po basta-basta fighter po yan. Ayun nga po, two-time Olympic world champion, ginulpi po yung kababayan natin. Hindi naman po na-knockout si The Filipino Flash, pero
Kung makikita niyo yung mukha ni Filipino Flash ni Donaire after the fight, sabihin natin na namatis po yan. Sa matitinding suntok sa kanya ni Guillermo Rigondo of Cuba. Si Nonito naman po, nagpatuloy, umakyat po yan sa 26 pound division o yung featherweight division. Ang champion po niyon si Simpewe, I think Simpewe Betieka po ba? Kasalukuyan yung WBA featherweight champion. Correct me if I'm wrong na lang po mga kababayan. Pinikwento ko sa inyo kasi ito po wala ko akong binabasa rito. Lahat po recollection ko na lang po sa mga world champion natin na yan. Kung meron po, comment nyo na lang po. Pagkatapos nyo i-comment, click the like and subscribe button para updated po kayo sa kwentuhan natin. So okay, yun nga po. Lumaban sa 126 pound. Nanalo po si Nonito dyan by I think it's technical knockout. Kaya nakuha niya yung 5th world title niya. Kung isasama po natin yung interim title sa sa 115 pound division yan, may consider natin siyang 5-time world champion sa magkakaibang weight categories. Pero kung i-omit po natin yan, 4 na 4-weight world champion lang po si Nonito Donaire. So, okay. After nun, gustong makuha ni Donaire yung ika-6 na championship niya sa iba-ibang weight categories. Nilabanan po si Walters po. Nicholas Walters of Jamaica para sa WBA super featherweight title ni Walters. Ayan po 130 pound division po ang timbang niya. Unfortunately sobrang laki na ni Walter. Sobrang taas na ng timbang. Hindi na kaya ni Nonito yung power ng mga fighters sa level na yun, division na yun. Pero actually na knockdown pa po ni Donaire si Walter. Akala nga po ng inyong lingkod tatapusin ni Donaire. Hindi na lang na-follow up pero kung na-follow up yun, sa tingin ko kayang patulugin ni Nonito. Pero after nung round, nakabawi nahimasmasan si Walters, naka-recover. Iniba yung diskarte niya. Ginab si Nonito hanggang matamaan po ng isang matindong suntok na nag-knockout sa ating kababayan. So, yun po, yun ang history ng world title ni ng ating kababayan Nonito Donaire sa magkakaibang weight category. Although si Nonito po naging world champion pa po yan. Bumaba po uli siya ng timbang para makuha yung 100 WBO 118 pound title. Na kanyang i-dinepensa po laban kay I think WBC. I think that's WBC. No. It's the IBF po pala. IBF World Championship. I don't know. Kung hindi po yung IBF o WBA, yung inidepensa niya po kay Naoya Inoue, kung saan tinalo po siya ni Inoue sa kanilang laban last year. So, moving on po tayo. Last but not the least po ang ating pambansang kamao, Manny the Pacman Pacquiao.
Ito pong si Manny Pacquiao, nagsimula po yung lumaban. Batang-bata pa po siya. Year 1995. So, isa po sa pinakabatang world champion ng bansa natin yan. Winning the World Boxing Council, WBC, Flyweight World Champion in the age of 19 years only. So, teenager po, world champion na. So, magandang laban po yan. Ginanap po sa Thailand against Chatchay Sasakul. Kita niyo naman kung gaano kagaling si Sasakul. Fortunately, nag-prevail yung lakas na manuntok ni Manny. Matinding kaliwang straight. Pamatay na kaya straight ni Manny. Tulog po si Chatchay Sasakul in the 8th round. Kaya, kaso si Manny Pacquiao po lumalaki po ang katawan. Kaya, hindi na po ma-maintain yung 118 pound. Umakyat po ng timbang yan. 180, 112. Nilagpasan niya po yung 115 pound division tsaka yung 118 pound division. Lumaban po siya ngayon sa 122 pound division. Nung time na po na nagpunta siya sa US, ang purpose lang nila is maghanap si Manny ng trainer. Kasi sa tingin ng management team niya is ang kulang kay Manny yung technique. So, hanap sila na magagayid kay Manny. By that time, parang 22 years old lang si Manny Pacquiao Pero itong agent nila, nakahanap po ng laban. Kasi yung laban ni Lelo Honolo Ledwaba ng South Africa, nag-back out po. Nagkaroon ng problema. Kaya, naghanap ng, ng substitute fighter. Fortunately, nandun po si Manny sa US. Parang 3 weeks lang nag-training si Manny nung kinalaban niya si Lelo Honolo Ledwaba. Yan naman po nasaksihan ng mundo kung gaano kagaling si Pacquiao. Talagang first round po, duguan na ho ang ilong ni Lelo Ledwaba. Sa lakas at tindi ng mga kamao ni Manny Pacquiao. Na-knockdown niya in the 3rd round. With the 6th round, hindi na ho kaya. Talagang tinigil na ng referee ang laban. Hindi na makabangon si Lelo sa laban na po na yan. Diyan na pong nagsimula ang, para sa akin po, yung pagsikat ni Manny Pacquiao. Lumaban po siya sa US. Tuloy-tuloy na ho yung tagumpay niya dyan. Yung pong laban na yan, diyan po nakuha ni Manny Pacquiao yung 2nd world title niya. Yung WBC, that's the IBF Super Bantamweight World Championships. So, si Manny po napalaban naman kay Marco Antonio Barrera. Ito talaga yung nag-launch kay Manny sa kasikatan. Kung paano niya dinominate si Marco Antonio Barrera sa kanilang laban po yan. Ginanap sa San Antonio, Texas, USA po. Na itinigil na lang po ng kampo ni Barrera yung laban. At hindi na makaganti ng suntok si Marco Antonio. Diyan po nakuha ni Pacquiao yung Ring Magazine Featherweight World Title yung tinatawag nila Consensus World Championship. Pero kung makikita ho ninyo sa record book, hindi ho recognized world title po iyan. Dahil ang Ring Magazine is hindi naman po governing body ng boxing yan. Hindi po boxing organization po yan. Isa lang po yung parang title na binibigay ng mga boxing analyst. Kasi ang Ring Magazine may panel po ng mga analyst yan. Nagbibigay sila ng rating kung sino ang mga magagaling sa mga division. Yung pinakamagaling sa
division, yun ang papangalanan nilang Ring Magazine Champion. So kung makikita nyo po sa record book, hindi po officially world champion po, championship po yan. Pero sa atin, again, sa atin po mga Pilipino, alam naman po natin yung kalidad ng Pacquiao. Ilaban mo kahit saang world champion sa featherweight ng time na yun, tatalunin ni Manny. Actually, nabigyan siya ng pagkakataong maging legitimate world champion. Hinarap si Juan Manuel Marquez. Alam naman ho natin, 4 na beses naglaban po yan. Ayan po nauuna nilang pagharap sa world title para sa ang dala-dalahong title ni Juan Manuel Marquez, yung WBA at IBF Featherweight World Champion. In the very first round, 3 beses pinabagsak ni Manny, pinatumba ni Manny itong si Juan Manuel Marquez, pero nakabangon pa rin. Napakaswerte niya, hindi tinigil nung referee yung laban. Sa samaang palad naman, nagka-problema ang kamao at saka hindalaki sa paa ni Manny na naghinder sa movement niya. Kaya hindi na magawang habulin si Juan Manuel Marquez. After 12 round, tinanghal na draw yung laban. So, patuloy si Manny. Lumaban po, naging champion sa 130 pound division, yung WBC Super Featherweight World Championship. Nakuha niya po yan. Then, nakuha niya rin po yung WBC Lightweight World Champion. At naglaban naman sila ni Ricky Hatton. Ito po yung para sa 140 pound division, yung ano na po yan, ang pinaglaban nila, International Boxing Organization Super Lightweight World Champion, kung saan parang tinamaan ko ng martilyo si Ricky Hatton sa laban na yan. Talagang knockout po in the second round only. Pero ito pong world title na napanulunan ni Manny, mga kaibigan, minor world title po ito. Hindi po siya ka-level ng WBO, WBC, IBF, WBA. So, mahinang klaseng championship po yung napanulunan ni Manny. Hindi siya considered na world title technically. Pero sa inya po, sa atin pong mga nagmamahal kay Manny, kasi sino kung kalabanin niya dyan sa 140 pound division, lilinisin po sila ni Manny. Tatalunin po sila lahat. Kaya sa atin po, ano po yan, considered na world title niya po yan. Then, umangat po, nakalaban niya naman po si ito pong magaling na fighter ng Miguel Angel Cotto ng Puerto Rico para sa WBO Welterweight World Championship naman po yan. Ang timbang po niya 147 pound. Knockout po si Cotto sa kanya. Tinigil na lang po ng referee. Then, Manny Pacquiao, lumaban pa po sa 154 pound division. Ayan po yung WBC Super Welterweight title. Alam po sa laban na yan, si ano po nakalaban niya? Margarito. Antonio Margarito. Hindi naman po mananakaut ni Manny. Sugatan naman po ang mukha ni Margarito sa dami ng tinamo niya kay tinamong suntok niya kay Manny Pacquiao. Ngayon po mga kaibigan, si Manny Pacquiao ang kasalukuyang welterweight WBA Super Champion po ng World Boxing Association. Diyan po sa huling laban niya, kaya tinalo po yung matinding boksingero, si
Keith Thurman. Hopefully, after pandemic, makalaban na po niya uli si Floyd Mayweather. Mag-agree na sana si Mayweather na bumalik para sa tingin ko yan ang po hinihintay ni Manny para tuluyan na siya mag-retire. So, mga ka-sports po, dito na po nagwawakas yung ating kwentuhan. I-discuss ko na po sa inyo yung mga kababayan nating nanalo ng World Championship sa magkakahiwalay na weight category. Multi-division World Champions po ang tawag sa nila. Sa muli po, salamat sa pagsama. Until next kwentuhan.